Breaking news mga kababayan, tungkol po ito sa isiniwalat ni Senador Jingo Estrada mga kababayan. Tungkol po ito sa kalalagayan ngayon ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile mga kababayan na nasa ICU. Nakikipaglaban di umano si Enrile mga kababayan sa kanyang karamdamang pneumonia. At ayon po kay Jingo Estrada, napakaliit na lamang di umano ng tsansang makasurvive itong si Enrile mga kababayan. Ito ho ang balita. Simulan na po natin, huwag na po nating patagalin. Just in, ayan na, isang oras pa lang po nakakalipas. Nasa critical na kondisyon sa ICU si dating Senador Juan Ponce Enrile ayon kay Senator Jingo Estrada. Sinabi ni Estrada na may pneumonia si Enrile at may maliit na lamang na tsansang mabuhay mga kababayan. Naku po, ito pa isang balita dahil nga dyan mga kababayan, ang mga senador, mapa-minority, mapa-majority man, nagkaisa po sila. Nag-alay po sila ng dasal para po kay Presidential Legal Counsel Enrile. Ayan Enrile nasa ICU, mga senador nag-alay ng dasal ayon kay Jinggoy. Ayan, nag-alay ng dasal ang mga senador kay Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile matapos ihayag ni Senador Jingo Estrada na nasa intensive care unit ang dating Senate President. Sa kanyang manifestation ay binunyag ni Estrada na nasa ICU nang hindi binanggit na ospital ang 101 years old na si Enrile dahil sa sakit na pneumonia. Naku po, sa may mga pneumonia dyan, na mga lolo't lola, mga apot, mga anak, naku po, alagaan po ninyo ang inyong lolo't lola, ang inyong nanay at tatay. Ano po? Ito yung mismong sinabi ni Enrile. I have just received a very, very sad information that our former colleague, former Senate President Juan Ponce Enrile is currently in the intensive care unit of an undisclosed hospital suffering from pneumonia, saad ni Estrada. Ito pa, uli. And I heard from a reliable source, very, very reliable source, ayan lihiti mo talaga mga kababayan, that he has manipis na lamang, slim chances of surviving, and I hope all of us here present can have a short prayer to be led by Senator Joel Villanueva. Ayan mga kababayan, nagsagawa ho sila ng pagdarasal o nag-alay sila ng prayer para kay Juan Ponce Enrile mga kababayan. Sa bagay mga kababayan, kung ganun man talaga ang sasapitin ni Juan Ponce Enrile, wala na ho tayo magagawa. Meron pong tagapaglikha. Siya po ang mas nakakaalam sa lahat. At siya po ang may karapatan kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito. Ngayon, kung talagang bawian na siya ng poong may kapal, paggamat ayaw pa sana natin mga kababayan, wala tayong magagawa. Sa ngayon, habang nakikipaglaban pa si Enrile, ipagdasal po natin. Okay, ito pa isang balita mga kababayan, dagdag ko lang po ito sa inyo. Si Auntie Claring, nagpakabugo na naman si Auntie Claring, mga kababayan. May video ho ito. Hindi ko na lamang po kinuha kasi meron pong nakapagbigay ng info sa akin mga kababayan na di umano, ewan ko kung gaano katotoo, na kapag ang mga DDS vlogger daw po, gaya ko mga kababayan, pagka gumamit daw po ng video nila, syempre kuha po yan ng RTBM. Naku, ewan ko lang kung gaano katotoo Hindi po ako sigurado meron lang nakapagsabi sa akin. Pwede daw po nila tayo ika-copyright mga kababayan, mga vlogger. Naku, mag-iingat po kayo. Kung kukuha kayo ng video mula sa, tulad niyan, sa RTBM, siguro gawan nyo na lang po ng paraan para hindi po kayo mag-copyright at hindi po ma-take down ng channel ninyo. Kumbaga,
wala nang mangyayaring demandahan sa mga DDS vlogger, mga kababayan, kundi ipapa-take down na lang ang mga channel ninyo. Nako po. O ito, ang sinabi ni Auntie Claring, mga kababayan, walang nakikitang flood control. Walang nakikitang sirang flood control sa Davao kasi wala pang baha. Teka, putulin muna natin sandali. Mga taga Davao, ako taga Davao din ako, ginagawa talaga tayong tanga nitong si Auntie Claire, mga kababayan. No? Ginagawa tayong tanga. Akala niya siguro, hindi natin alam. Auntie Claire, anak ka ng tutsa talaga, oo. Kaming mga taga Davao, hindi namin dinideny na walang baha. Meron pong baha. Kaya lang, hindi napakataas na baha tulad na nakikita natin ngayon sa Cebu, kahit dito sa Kamaynilaan, hindi umaabot ng hanggang kesame ng bahay. Hindi pumapantay sa bahay. O yung iba nga, natatabunan pa yung bubong talaga ng baha. Sa Davao City hanggang tuhod, kasi napakagaganda ng mga flood control project at napakarami. Kaya daw, walang sirang flood control project sa Davao City, mga kababayan, kasi wala pa daw baha. Kalokohan. Anong walang baha? Binabaha din ang Davao. Hindi nga lang madalas. At hindi lang din po malalim. Talaga ito si Yusek Castro talaga, mga kababayan, ginagawa niyang tanga tayo, Napakaraming video, Yusek Claire Castro. Napakaraming video. Ay, nagkalat sa social media na ang Davao City binabaha. Walang baha. Sinungaling ka talagang babae ka eh. Sa lahat ng abogado, ikaw ang pinakasinungaling. Ikaw ang pinakasinungaling. Buti meron ka pang kliyente. Buti man naniniwala pa sa'yo. Nang dahil sa Marcos administration ito na Yusek ka, mawawala ang kredibilidad mo, babae ka. Abogada ka pa naman. Diba? Anong walang baha? Merong binabaha din ng Davao, hindi nga lang madalas at hindi mataas. Paano mo masisira yung napakatibay at standard na flood control project sa Davao City kung maliban sa napakaganda at napakatibay na flood control, marami. Ipinatayo ang Davao. Pinagawa ang Davao. Kaya ang tubig baha, hindi napapataas ng lagpas tao, naaanod na. Kaya hindi nasisira ang flood control kasi hindi malakas ang current. Tama-tama lang, simpleng baha lang talaga. Ito pa sabi niya, dapat bahain para malaman ng mga nag-iimbestiga. Binaha. Dapat daw bahain. Diyos ko na. Maraming beses nang binaha. May sayad tong babae na to, mga kababayan. Iba na ang laman ng utak nito. Nilamon na talaga to ng sistema. Sistemang Marcos na puro paninira sa mga Duterte. Nilamon na siya, mga kababayan. Para sa akin, yayaman to sa administrasyong Marcos, mga kababayan. Masunurin eh. Kung ano inuutos sa kanya, ng amo niya, banatan mo mga Duterte, siraan mo ang Davao City, sinusunod, masunurin tong babaeng ito. Paano kaya kung, halimbawa lang naman, pag si Inday Sara na ang maging presidente, ang gagawin sa kanya ni Inday, sweet revenge, ika nga, mga kababayan, i-appoint siya. Yusek pa rin ng, ng PCO. Tapos, ang magiging trabaho niya, katulad din ito, lahat ng mga pinagsasabi niya, laban sa mga Duterte, ipapaklaro sa kanya ni BP Inday Sara. Kumbaga, yung sarili niya mismo ang kalaban niya. Halimbawa, katulad dito, sinabi niya na kaya walang sirang flood control project sa Davao City kasi hindi pa binabaha. Tapos, halimbawa, pag dumating araw, Yusek pa rin siya sa administrasyon ni Inday. Halimbawa, presidente na si Inday. Ito mismo ang irerebat niya na sarili niya. Yung sinabi niya, irerebat niya rin. Kumbaga parang paglalaruan na lang siya ba?
ni BP Inday Sara. Pwede yun mangyari. Pwede mangyari, mga kababayan. Yung pagtripan lang siya ni Inday. Diba? Kung paano niya noon sinisiraan, o paano sinisiraan ngayon pala. Ngayon, ang mga Duterte at ang Davao City, o pag si Inday na maging presidente, no? Ipagtatanggol niya na naman na si Inday. Ipaglalaruan. Yung bang ang motibo, tanggalan siya ng kredibilidad. Na ngayon pangalan, mga kababayan, wala nang kredibilidad itong ali na ito eh. Sinungaling eh. Ano sinasabi niya walang baha? May baha. Binabaha rin ang Davao City. Hindi yan langit na hindi binabaha. Binabaha rin. Hindi nga lang madalas, hindi rin mataas. Naintindihan mo? Jose Claire Castro, magtatanong ka kasi sa aming mga taga Davao para hindi ka nagmumukhang tanga sa mga ito sa sinabi mo na to. Nagmukha kang tanga. Tanga. Talaga, nagmukha kang tanga. Magtatanong ka kasi sa amin, baha ba ang Davao? Binabaha ba? Para masagot ka namin, maturuan ka namin. Ultimo pag-research, hindi mo magawa. Ang dami-daming video sa Facebook nagkalat, ang Davao binaha. Pero hindi mataas ha. Lilinaw ko, hindi mataas. Hindi rin nagtatagal. Saglit lang. Kaya yan si Auntie Claire, mga kababayan, lalo niya lang sinisira yung kanyang kredibilidad hanggat nariyan siya sa kanyang posisyon bilang undersecretary ng PCO. Di po ba? Sige, tuloy mo lang, Auntie Claire. Tuloy mo lang. Magpakatanga ka. Tuloy mo lang yung paninira mo sa Davao City, sa mga Duterte, para mas lalong magmukha kang tanga. Ayos!